Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Ayon sa Department of Health, mula ika-28 ng Nobyembre hanggang ika-4 ng Disyembre, higit 1,300 na bagong kaso ng COVID-19 ang naitala sa bansa. Ang average na bilang ng mga bagong kaso kada araw ngayong linggo ay nasa 171. Ito ay mas mataas ng 10% kung ikukumpara sa kaso noong ika-21 hanggat ika-27 ng Nobyembre. Samantala, wala namang naitalang pumanaw noong ika-21 ng Nobyembre hanggang ika-4 ng Disyembre. Mula noong Enero taong 2020, nasa mahigit 4 na milyon at 100,000 na ng COVID-19 cases ang naitala at higit 66,000 pumanaw ang naiulat sa buong bansa. Pinaalalahanan naman ng DOH ang publiko na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus ay ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng Alert Level 1. Muling nagpositibo sa COVID-19 testing si Pangulong Bongbong Marcos Jr. kung saan ito na ang pangatlong beses na siya'y madapuan ng virus na ito. Para sa detalye, narito ang ulat. Inanunsyo ng Malacanang sa pamamagitan ng Presidential Communications Committee o PCO na muling nagpositibo si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa COVID-19 virus. Pagtitiyak ng PCO, hindi naman umano ito makakahadlang sa paggawa ng Pangulo ng kanyang mga tungkulin. Aniya, tuloy pa rin ang kanyang mga nakatakdang pagpupulong sa pamamagitan ng teleconference. Ito ang ikatlong beses na nagpositibo ang Pangulo sa COVID-19 virus, kung saan unang beses noong March 2020 na muling bumalik noong July 2022. Dahil dito, hinikayat na mag-ingat pa rin sa banta ng nasabing virus ang publiko sa pamamagitan ng pagbabakuna at pagsusuot ng face mask. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Mas paigtingin ng administrasyon ang pagtugon sa polusyon ng plastik at pangangalaga ng maritime ecosystem. Ito ang layuning nais makamtan ng nilagdaan na kasunduan ng Pilipinas na pinangunahan ni DENR Secretary Maria Antonia Loizaga kasama ang World Economic Forum na nirepresenta ng Managing Director nito na si Neo Gim Huay. Ang kaganapang ito ay parte pa rin ng partisipasyon ng Pilipinas sa 28th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change o COP28. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Kaso ng COVID-19 sa bansa mas tumaas ng 10% ayon sa DOH. DOH wala pang naitatalang kaso ng walking pneumonia sa bansa. PBBM muling nagpositibo sa COVID-19. Batas para sa kapakanan ng mga caregiver epektibo na. DOT pinasinayaan ang unang tourist rest area sa Bohol. Karagdagang multa sa EDSA busway violators epektibo na ayon sa MMDA. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Sa pangunguna ni Secretary Cristina Garcia Frasco ay formal nang itinurn over ng Department of Tourism ang Tourist Rest Area o TRA sa lalawigan ng Bohol nitong kamakailan lang. Ang TRA ay magsisilbi sa mga bisitang naglalakbay sa bayan ng Dawis na siyang panimulang destinasyon para sa ilang sikat na tourist spot sa lalawigan, kabilang ang Baclayon Church, Virgin Islands Sandbar, Balikasag Island at ang kilalang Alona Beach ng Panglao. Ang Dawis, isa sa dalawang munisipalidad na binubuo ng Panglao Island, ay tahanan din ng maraming handog na turismo, kabilang ang Hinagdanan Cave, Our Lady of the Assumption Church, Bikini Beach, Bingag Beach at San Isidro Beach.
Upang wakasan ang stigma at diskriminasyon sa mga mayroong HIV at AIDS, nagbigay suporta ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga nakakaranas nito at tiniyak na mayroong sapat na serbisyo para sa mga ganitong kalagayan. Yan ang balitang hatid ni Danizel Lopez. Sa ipinapatupad na Psychosocial Care at Support Service ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga persons living with human immunodeficiency virus o PLHIVs ay nais ito na wakasan ang stigma at diskriminasyon na laganap sa lipunan. Sa panawagan na ito ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ay siniguro nito ang sapat na kagamutan, pangangalaga at suporta na matatanggap ng mga nakakaranas ng sakit. Inihayag ni Gatchalian ang pagsisikap ng kagawaran sa pagsuporta ng mga apektadong pamilya, kung kaya't mayroon din itong mga aktibidad para maihanda ang mga lokal na pamahalaan na matulungan ang mga taong mayroong HIV o AIDS. Danizel Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Alinsunod sa paghahanda sa 2 araw na National Jail Decongestion Summit sa darating na ika-6 at ika-7 ng Disyembre, nagsagawa ng ocular inspection ang Department of Justice o DOJ sa New Bilibid Prison sa poblasyon Muntinlupa City, Kamakailan. Ang inspeksyon ay pinangunahan ni Assistant Secretary Jose Dominic Lavano IV kung saan kumuha sila ng mga larawan at footage ng sitwasyon sa Bilibid. Ang mga footages ay ipepresenta sa summit na pangungunahan ng Supreme Court, DOJ at Department of the Interior and Local Government. Isa ang New Bilibid Prison sa may masikip at pinakamaraming populasyon ng bilanggo sa bansa na nagre-resulta sa limitadong serbisyo at hindi sapat na pasilidad na nangangailangan ng komprehensibong reforma at matinding atensyon mula sa gobyerno. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, kaso ng COVID-19 sa bansa mas tumaas ng 10% ayon sa DOH. DOH wala pang naitatalang kaso ng walking pneumonia sa bansa. PBBM muling nagpositibo sa COVID-19. Batas para sa kapakanan ng mga caregiver epektibo na. DOT pinasinayaan ang unang tourist rest area sa Bohol. Karagdagang multa sa EDSA busway violators epektibo na ayon sa MMDA. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Matapos yanigin ng 7.4 magnitude na lindol, ang probinsya ng Mindanao ay siniguro ni Department of the Interior and Local Government o DILG, Secretary Benhur Abalos na makakarating ang tulong sa mga residente at pamilyang apektado. Bukod sa pag-uutos ni Abalos sa mga regional at field office, ukol sa disaster online reporting at monitoring system ay sinimulan na rin ito ang pagsusuri sa pinsala. Ito ay alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na siyang tiniyak ni Abalos na agad matatanggap ng mga biktima ang tulong na kanilang kailangan. Pinalawig pa ng halos 4 na buwan na panunungkulan si General Benjamin Acorda Jr. bilang hepe ng Philippine National Police. Para sa detalye, narito ang ulat. Nito sanang linggo, December 3, ay tapos na ang panunungkulan ni General Benjamin Acorda Jr. bilang hepe ng Philippine National Police. Ito ay dahil sa pagsapit ng kanyang mandatory retirement age na 56. Ngunit dahil sa kapangyarihang pinagkaloob ng batas kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., ay mas pinalawig pa niya ang katungkulan ni General Acorda hanggang March 31 sa susunod na taon. Pinasalamatan naman ni General Acorda nitong Lunes sa flag raising ceremony sa Camp Crame ang patuloy na pagtitiwala at pagiging kumpiyansa ng Pangulo sa kanya.
Nagkaroon ng bisa ang desisyong ito dahil sa Executive Order No. 136 Series of 1999 na nagsasabing may kapangyarihan ng Pangulo na extend ang termino ng kanyang mga inappoint na opisyal kahit nakalipas na ang compulsory age retirement ng opisyal. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Inihayag ng isang opisyal ng Department of Health o DOH nitong kamakailan na walang mga lokal na kaso ng walking pneumonia na naitala sa bansa. Ito ay sa kabila ng sakit na nagdudulot ng mga outbreak sa China at Denmark. Ayon kay DOH Undersecretary Eric Tayag, hindi pa ito naiulat sa ngayon dahil hindi pa ito umano regular na sinusuri. Sinabi rin ni Tayag na bagamat dati nang naiulat ang sakit sa bansa, ang mga doktor ay agad na nagbibigay ng antibiotic sa mga pinaghihinalaang pasyente upang magamot ang kanilang mga sintomas. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, kaso ng COVID-19 sa bansa mas tumaas ng 10% ayon sa DOH. DOH wala pang naitatalang kaso ng walking pneumonia sa bansa. PBBM muling nagpositibo sa COVID-19. Batas para sa kapakanan ng mga caregiver epektibo na. DOT pinasinayaan ang unang tourist rest area sa Bohol. Karagdagang multa sa EDSA busway violators epektibo na ayon sa MMDA. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.